ating pong fellowship ay hindi po naibigay yung lesson ni Madam Miriam at hindi niya naihanda. That's why today, atin pong balikan ang mga pinag-aralan natin mula sa chapter 1 to chapter 3. At may mga, alam ko may mga katanungan ko doon. So we will now, this Sunday School is designed today na tayo po ay sagutin ang mga katanungan tungkol po sa mga aral natin na hindi po natin masyadong, o may mga tanong tayo na hindi po natanong. So pwede nyo na pong, pwede na po kayong magtanong at tignan natin ang kasagutan sa salita ng Diyos. May mga tanong po ba? Burimong Panginoon. Ang sabi ng Biblia, know the truth and the truth shall set you free. At pag-aralan po nating mabuti ang kanyang salita. Okay? May maunang magtatanong na? Sa likod. Pati sa sermon, kung may tanong kayo sa sermon. Diba? Kasi Ephesians din yun, di ba? Yung sermon natin. Jude at saka Ephesians. May mga tanong kayo. Okay. Let us remember na in the Old Testament, ang salvation ay offered to Israel. Because mga Israelita. Kasi sila lang po talaga yung sumasamba sa Diyos na buhay. Itong mga ibang mga lahi ay mayroong tinatawag na ibang mga Diyos. Mga Diyos-Diyosan. Halimbawa, yung mga Amalekitas, yung mga Moabitas, yung mga Ammonitas, at di ba pang mga tribo-tribo, ay talagang sumamba, hindi sila sumamba sa Diyos na buhay, kundi sumamba sila sa mga Diyos-Diyosan. That's why naging Israel po ang talagang pinili ng Panginoon. Even in the creation. Kaya nga sabi natin, in the creation, mayroong talagang line of the wicked and line of the righteous. So, alam naman natin yung line of Cain and line of Abel. At although namatay si Abel, pumalit naman yung si Seth, the righteous line. So makikita natin doon. And bakit nangyaring ganon? Let us remember that the devil, si Satanas at ang kanyang mga diablo ay naipatapon dito. And they tempted man para may makasama sila at maging alipin nila ang katauhan. But the Lord has planned that the seed of the woman or the nation of Israel will be the one to be saved. Purihin po ang Panginoon. Okay. So yun po. Kaya doon sa pinag-aralan natin sa Ephesians, the salvation was open to all, especially to the Gentiles, because nilikha rin sila ng Diyos. At it is the rejection of the Israelites. Nireject kasi nila yung Messiah. That's why John chapter 1 verse 11, sabi niya doon, siya ay pumunta para sa kanya. Yung kanya doon is the Israel. Because they are praying for a Messiah. Ang Israel ay captive sila. They have been captives ng 4 na kingdom. Una, yung Babylon, then sumunod po ang Medo-Persia, then Grecian, then Roman Empire. So the Roman Empire ay talagang pinahirapan nila. Kaya itong 4 na itong mga nagpapalit-palit na mga empire na naging umalipin sa Israel, itong sa kanila, nagbigay ng kahirapan at nagtulak sa kanila na manalangin that they are praying for a Messiah, a king, to come to save them. And there are many prophecies, especially Isaiah, Jeremiah, Ezekiel, Daniel, and even the minor prophets prophesied of the coming of the Messiah. Okay. At walang ibang Messiah na sinasabi doon, Isaiah 9:6, walang iba kundi si Jesus Christ. Kaya lang, hindi nila ito tinanggap kasi nga,
in-expect nila, the Messiah will be born to royal Hindi nila nakita ang prophecy na sa Bethlehem manggagaling. Hindi nila nakita yon. Na-miss ko nila kasi nga si Jesus Christ, ang kanyang foster parents ay carpenter. Kaya makikita natin na hindi nila matanggap ito. So yun po yung rejection nila. They rejected the Messiah, but because they rejected the Messiah, 1:12 sabi niya, nagkaroon na yung tinatawag na but, sabi niya doon, ngunit sino mang tumanggap sa kanya, binigyan niya ng karapatan na maging anak ng Diyos. Guys, sa mga tuwid baga, yung sa mga sumasampalataya sa kanyang mga anak. At ito hindi gawa ng laman o ng dugo, kundi gawain ng Diyos. So yung kaligtasan pa rin ng Gentiles, it is not our own work. It is not the work of a man. It is the work of God Himself. Amen. At yun po yung tinatawag nating kaligtasan sa pamamagitan ng biyaya. Dahil sa biyaya ng Diyos, tayo ay naligtas. It is by the grace of God that we are saved. And by that grace, yung pananampalataya natin, di ba, hindi naman tayo kagad sumampalataya. Ang pananampalataya, cometh by hearing. Hearing the Word of God. Ngunit kahit sa pagkikinig sa salita ng Panginoon, kumikilos pa rin doon ang Espiritu ng Diyos. That's why, sabi ni Jesus Christ, ibinigay mo sila sa akin, Ama. Diba? Doon sa panalangin niya. So, si Jesus Christ ang nagligtas, but Father, draw us nigh to Jesus through the convicting power of the Holy Spirit. Kaya, yung palang kaligtasan natin, ay huwag nating ipagmayabang na pasalamat ka, O Diyos, dahil sumampalataya ko. Hindi. Kasi hindi mo kayang sumampalataya without the convicting power of the Holy Spirit in your life. Kasi even si Jesus Christ, kanyang sinabi, di ba, kahit sa mga illustration niya sa parables, kung pagdugtungin natin lahat, sa parable of the sower, di ba, sabi niya, naghasik, yung mga iba ay pumunta sa mga kalsada, okay? Ngunit ninakaw ng dyablo, kaya hindi tumubo. Yung iba naman ay sa kabatohan, okay? Walang lupa, kaya yung araw ay tumaas ay nalanta at namatay. May sadawagan naman na overcome ng mga ganon at mayroong magandang lupa. And praise the Lord, you are that one. Amen? Amen. Kaya nga hindi po tayo matatapos sa pasasalamat sa Panginoon. Because God has given us the privilege and opportunity to be saved. Okay. Puri po ang Panginoon. Nintay ko Sister Cecil. May tanong siya nung Sunday. Pero sinagot ko na siya. Pero hindi ko matanda yung tanong. Sinagot ko na siya. At mas magandang tanongin niya para malaman din natin yung tanong niya. Okay. Brother Roger. Hanggang sa ngayon, there is still awaiting for a Messiah. There is still awaiting for a Messiah. Hindi nila matanggap na si Jesus Christ ang Messiah. Ang belief nila kay Jesus Christ, lalo ng mga Israelita, ang paniniwala nila kay Jesus Christ is just a prophet. Propeta lang siya. Okay? Hindi siya talaga yung Messiah. Sa hanggang ngayon, nananalangin sila. Kaya in the book of Revelation, makikita natin na sila ay madideceive. Malilin lang sila ni Antikristo. Kasi nga all the signs na sinabi rin, ay gagayahin din eh. Kaya nga anti-Christ, Antikristo. Gagayahin niya. Kaya madideceive sila. Kaya marami. Yung tribulation ay hindi para sa atin yon, para sa kanila so that their eyes will be open. Pero marami pa rin ang madideceive sa kanila during the time. But remember this, ang Israel ay hindi rin pa rin pinabayaan ng Diyos. Hindi pa rin siya pinabayaan ng Diyos. Talagang nandun pa rin yung favor niya. Kaya nga, yung Romans chapter 11,
9, 10, and 11, makikita natin din doon na winarningan din tayo. May warning si Pablo tayo sa ating mga hintel na sumampalataya sa Panginoon, na sabi niya doon, huwag tayong magpakampante at magmayabang kung gaano kadaling naputol ang original na sanga. Ano pa kaya yung Ilocano na isulbong sa Tagalog, yung na-engrap lamang. Ano pa kaya? Kung madali yung original na sanga maputol, di mas lalo na yung naidugtong lamang. So what the Lord is saying is, let us contain in faith. Panatilihin at ipaglaban natin ang ating pananampalataya na natamo natin, na sinimulan. Kaya nga yung writer ng Hebreo, maganda rin yung rendition niya eh. Ang rendition ng Pablo, the author and finisher of our faith. Sino ang author ng ating kaligtasan? Jesus Christ. Sino ang tatapos nito? Jesus Christ. So, tignan po natin na pangalagaan natin yon. Kaya, hindi nila alam. Hanggang ngayon, nananalangin sila. That's why they are rebuilding the temple for that so-called temple worship, awaiting for the Messiah. Okay. Hanggang ngayon, nananalangin sila. Pero may mga Hudyo na talaga namang kumilos ang Panginoon sa kanila at tinanggap nila si Jesus bilang Panginoon at Paligtas sa kanila. One example is a great servant of the Lord na ginamit niya noong mga 90s and 80s, si Maurice Cerullo. Maurice Cerullo ay may lahing Hudyo. Ngay, purihin po ang Panginoon. Tingnan mo yung katabi mo, baka may lahing Hudyo yan. Si Brother Mon, pag pumunta ng Israel, parang Jew yan eh. Yung picture. Kasi ang Jew ay matangos ang ilong. Okay. So, yun. Okay? So, ganun po yung pangyayari. Okay? Other question? Sister Arlene, may tanong ka. Parang may tanong gusto. Kasi, Pastor, yung nabasa ko yung Old Testament, yung tungkol man sa mga Levita. Levita. Ano yon? Sinabi kasi doon na hindi na sila kasali sa mabahaginan ng Kasi there are 12 tribes of Israel. Okay. Nung pumunta sila sa Promised Land na pinangako sa kanila, at nasubdue na nila ang Promised Land, nandun na yung hatian. Hatiin na. Kung kaninong tribo mapupunta ito, kung kaninong tribo mapupunta ito. At hindi kasama ang Levitas sa hatian. Bakit? Kasi ang trabaho ng Levita ay sa templo. They are the one na magmi-minister sa temple. At hindi na sila magtatrabaho. Yun lang ang trabaho nila. Paano sila mamumuhay ngayon? Yung 11 tribes, they are commanded to give their tithes. Yung ikapo nila. So yun na yung mana ng mga Levitas. But they will do the priestly ministry. Okay? Kaya hindi na sila natiyan. So yung Levites ay sila po yung pinili na mga ngasiwa sa templo. Doon manggagaling ang high priest na talagang mag-i-intercede between God and man. Yun yung kanila. Kasi matrabaho. Biruin mo, 11 tribes of Israel, magkakasala, magbibigay ng alay. Alam ka namang 2, 3 lang yun, di ba? Sa atin nga lang yung pinakain natin na mga 300 to 400. Pagod na tayo, di ba, Brother Mon? Knockout tayo after Friday. Knockout tayo, di ba? Lagi saksaka tayo, nagtarindanom. Pagod, di ba? Yun pa lang, biruin mo araw-araw, mayroong mag-aalay. So, yun. Kaya hindi na sila binigyan ng mana. Kaya ang mana kasi nila ay sa Diyos na.
Okay? They will serve the Lord. Kaya yun po yung pumupunta sa kanila, mga Levitas, yung mga ikapo nila. Kaya nga, sa Malakay chapter 3 verse 10, kaya yun yung rendition. Bring your tithes, sabi doon, into the, pakibasa nyo nga, dalhin nyo ang iyong kapo sa, tingnan nyo nga po, bakit niya sinabi yon? At bakit niya may sinabing simulan nyo sa 8, bakit sinabi niyang nagnanakaw? Tingnan nyo po. Yun po yung konteksto para makita po natin ng mga Levitas ay wala po talagang hati na. Wala silang lupain, wala silang pero sa kanila ang pangangasiwa sa 11 tribes para sa Panginoon. 3:8, simulan mo na sa 8. Ang tanong ko naman, matuwid bang magnakawan ng tao ang Diyos? Hindi. Ngunit pinagnanakawan ninyo ako sa paanong paraan, sa mga ikasampung bahagi at mga handog. Sinumpa ko kayong lahat sapagkat ako'y pinagnakawan ng buong bansa. Dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos. Upang matugunan ang pangailangan sa ating tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito. Kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang saganang pagpapala. Anong sinabi sa una? Dalhin ninyo? O tapos? Saan? Ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos. O, sa tahanan ng Diyos. Sa templo. O tapos? Para? Upang matugunan O. ang pangailangan sa ating tahanan. Okay. So makikita nyo yun, ano? So, that is, the 11 tribes will give para may pagkain yung mga naninilbihan doon. Ang handog at ikapo ay para sa mga Levita. Mga naninilbihan sa iglesia. Yun yung purpose. Kaya dalhin. At sabi doon, buong buo. Kasi nga naman, biruin mo may mga mana sila, ang luwang-luwang ng mana nila. Tapos yung Israelita, yung mga Levita, wala. Anong mana nila? Yung ikasampu na lang. Para bang yun na lang po yung naibigay para sa kanila. That's why, even in the New Testament, talagang ginanon din ni Jesus Christ. Sabi nila, sa Old Testament lang yan, Pastor. Sabi nila, give to Caesar what is due to Caesar and give to God what is due to God. Ano yun? Yung mga offering and mga tithes natin. Give to God. Ganon pa rin yung purpose at the same time. Okay? So yun yun. Okay? So wala silang hati. Pwede rin sa mga anak mo, wag mo na silang pamanaan. Pero maglilingkod sila. Okay? Oo. Oo, sacerdote. Ngayon, sa panahon natin, mga Gentile, ang pinaka-test naman natin na sacerdote ay sila lahat kasi doon halos 80 na tayo. Sa panahon natin, si Jesus Christ ay nanatiling buhay kaya wala nang kapalit. Yun ba, doon na ba tayo, ano ba yung mga bahagi dapat na i-kuha natin sa pagkain Jesus Christ, diba? Kasi tayo sama din sa mga Levita, kaya tayo pa binabaan pa sa kanya na patalaga. Okay. Ephesians chapter 4, verse 8 to 11 to 16. Pakibasa nga po. Okay. Chapter 4, verse 8 to 11. Okay. Ito ang sinasabi ng kasulatan. Nang umakyat siya sa kalangitan, nagdala siya ng maraming ginag at nagbigay ng mga kaloob sa mga tao. Anong ibig sabihin ng umakyat siya? Ang ibig sabihin niyan ay bumaba muna siya sa mga kailalimang bahagi ng lupa. Ang bumaba ay siya rin namang umakyat sa kaitaasan ng kalangitan. Oo. Puno ng kanyang presensya ang buong isang nilikha. At binigyan niya ang ilan ng kaloob upang Okay. Sige, tuloy mo lang. may mga propeta, ang iba may mga evangelista, ang iba ay mga pastor, at
Okay. So doon na. So he is the high priest na. Now, siya na rin po ang nagbibigay ng kaloob. Kaya hindi na kagaya nung lumang tipan na halimbawa ako, pastor ako, dapat anak ko rin maging pastor, yung apo ko maging pastor. Hindi na po yon. Yun po ay kaloob na. Ibig sabihin, calling na. Kaya, si Madam Miriam, anak ng pastor, hindi siya nagpastor. Di po ba? Kasi ang calling, ang pagpapastor ngayon, ang pagiging apostol, ang pagiging lingkod, ay siguruhin mo na yan ay regalo at calling sa iyo yan ng Panginoon. So, ang nagtalaga na talaga si Jesus Christ. So, sabi niya doon, nagbigay na siya. Okay? Sino si Jesus Christ? Nagbigay na siya ng apostol, mga misyonaryo, mga propeta, mga ebanghelista, mga pastor at guro. So, hindi basta-basta yung pagpapastor. Kaya nga sabi ko, bago magpastor ang isang tao, walang pilitan eh. It is a calling. It is a calling. Kaya nga, yung mga pastor natin, halimbawa, example ko na lang, si Pastor Sam, matagal na silang sinasabi na, may calling ka, may calling. Hindi, ayaw niya. Ayaw niya talaga. Tinakbuhan nga niya eh. Until such time na hindi niya na matakbuhan. Kaya umuwi siya, sabi niya, Pastor, gusto ko na pong may handa para sa paglilingkod. Kaya natin ko siya sa Baguio. Ito ding dalawa, si Ryan J. at saka si Pastor Chris. Si Pastor Chris, nasa kon pa lang sinasabi niya na, Pastor, pagkatapos ko gusto kong nararamdaman ko may calling ako. Sinasabi niya na yon. Hindi ko, ang alam ko, siya lang. Kaya hinahanapan ko na siya ng sponsor. And bigla-bigla sabi, pati ako, Pastor, sabi ni Ryan J. So, dinagin ko natin. Kasi calling yun eh. Hindi mo yung pipilitin. Huwag mong yung itulak. Because that is their personal relationship with God. Okay. Kaya siya na yung nagtatalaga ngayon. So, and the privilege of the Levites is also the privilege of those who are called by God. Okay. Nakukuha niyo po yun. This is a privilege. Kaya, ang tingnan natin ay kung ano yung setup sa temple, ganun pa rin ang setup in the church. Hindi tayo pare-pareho ng calling. Hindi lahat ay pastor. Dahil kung pastor na lahat, sino nang papastoran? Di ba? Kung guro lahat, sino na ang tuturuan? Yun po yung kandon. Kaya nagtalaga na ang Diyos. So the Levitical order is those who are called. Kaya lang sinasabi ko lagi sa aking mga anak, ewan ko kung sinasabi rin ni Pastor Mariano at Pastor Billy sa kanila, na kahit hindi kayo pastor, lagi yung sinasabi sa aking mga anak. Sinasabi ko talaga ito, pag nag-uusap kami, kahit hindi kayo pastor at hindi ko kayo pipiliting maging pastor, hindi ko kayo tutulak. But kung magpastor kayo, masaya ako. Yun lang yung sinasabi ko. Kung may magpastor sa'yo, masaya ako. But I will not force you to be pastor. Just go kung ano yung leading ng sa inyo ng Panginoon. Kahit nakatapos na kayo ng kurso ninyo, kung talagang mararamdaman nyo, tinawag kayo ng Panginoon, then so be it. Pero ilang silang sinasabi ko sa kanila, kahit hindi kayo pastor, kahit iba ang mga kurso ninyo, iba yung mga profession at vocation ninyo, isa lang ang katotohanan. You belong to priestly family. Galing ka sa Levitical family. So you must maintain your priesthood even in your profession. Huwag niyong kalilimutan na ang pamilya ninyo ay pamilya ng kaparihan. Yun ang pinakasimpleng kwan. So even Madam Miriam, yun ang kwan. Huwag niyong kalimutan na yung lineage ninyo, hindi ka man pastor, yung tatay ninyo, tinawag sa pastor, and you are born in the ministry. So yun ang sinasabi ko sa kanila. Kaya kahit saan kayo mapunta, huwag niyong kakalimutan ang paglilingkod. And serve God in the ability that you can. Kung ano yung kakayanan mo, ano yung kaya mo. Kaya
yung aking mga anak, sabi ko, kahit hindi, ito po, talaga sinasabi ko, it's our testimony, alam ng mga anak ko ito, yung mga nagtatrabaho. Sabi ko, kahit hindi nyo kami bigyan ng mga financial ninyong pagpapala, ang importante, give your tithes. That is your ministry to the Lord. As a priestly. Kasi hinayaan kayo ng Panginoon eh. Binigyan kayo ng pagkakataon ng Panginoon. Lagi kong pinaalala sa kanila. Kaya kanina namang umaga, nag-uusap kami. Nag-usapan namin, ang daming mga walang trabaho, ang daming mga pumapasok. Sabi nga ni mama nila, may in-interview na, may mga 20 kaming in-interview doon sa co-op. Papasok sila at mga teller, development officer, bookkeeper, loan officer, manager. Sabi ko, at nung titignan mo yung mga course nila, meron pa nga nakaranking na teacher, nakaranking sa Bani. Nakaranking siya at nagsusubstitute. Kan pa. May mga ganon. Pero papasok siyang teller na ang sweldo ay 400 daily. Dahil sa hirap ng trabaho. Kaya sabi ko sa kanila, mapapalad kayo pagka-graduate ninyo, may mga trabaho na kayo. So it is a favor of God. Kasi nasa priestly ministry kayo. Kaya sabi ko, huwag nyo lang kalilimutan na yung favor na yan, maaaring mawala kung hindi nyo gagawin yung priestly ministry pa rin ninyo. So yun yung point doon. Hindi na pamilya-pamilya yan. Halimbawa, si Pastor Pader, ang pastor sa San Miguel, ang susunod na pastor, yung kanyang anak. Kung magpapastor yung anak ko, ay kung hindi nagpastor, wala nga naman pilitin mo. Kasi pag pinilit mo na maging pastor yung hindi pa talaga magpapastor, ijay Ilocano pagbalinan na hanga pastor, pakol. Hindi siya masaya. Yung hardship ng pagpapastor niya, biruin mo ba naman sabi nga ng isang pastor doon sa natin kong seminar, mayroon siyang 1,500 na miyembro, 1,500 din na problema. Sabi nga niya, nung down na siya, gusto niya nang sunugin yung church na nandun lahat ng mga miyembro sa loob. Hirap na siya, di ba? So, kung hindi calling yan, marami nang umatras. Especially pag you are in the firstborn. Kasi sa firstborn, isa po ito sa nakachallenge sa akin. Kasi sa firstborn, hindi ka paasahin. Hindi ka paasahin na, okay, magdestino ka di jay. Ang allowance mo ay ganito. Wala doon. Ididestino ko na lang. Di mo alam kung magkano matatanggap mo. Kaya nga, lagi yung sinasabi itong itong tatlo. Kasi yung isa, medyo nagsasakripisyo yung isa. Si Sharme, sakwan yun. Abonado yun, abonado. Abonado si Sharme. Abonado sa gasolina yon. Okay. Itong tatlo, sabi ko mapapalad kayo, hindi nyo naranasan yung karanasan na naranasan namin. Sumalpak kayo sa ministry, mayroon kayo kaagad allowance. Sumalpak kayo sa ministry, tumatanggap na kayo, hindi na kayo yung nawalan. Hindi nyo na naranasan na maghanap ng bahay na ipapanalangin para pakainin kayo. Nung nagpapayunir po ako, ganon. Para mabuhay ka sa ministry, gawan mo ng paraan. Wala akong pananghalian, ichichimpo ko yung pamamasyal sa mga miyembro ng alas 10 hanggang alas 11. Siyempre, pag alas 11:45 na kunyari, magpapaalam na ako. Dito sasabihin ng miyembro, Pastor, dito ka na kumain. Ay, wag na, hindi, dito ka na kumain, handa ka na. Di, solve. Ganun lang, di ba? Iso ako na nung narigat tagpastor, lalo na pioneering, naranasan ko yan. Nag-pioneer po ako sa Bangar. Nag-pioneer po ako sa Bawang. Kung nadakat, mabisinan ka na ito, pero hindi. Para-paraan lang yan. Okay, ganun. Siyempre, papamoy kararagan. Maridaw ti Apo, nakasurvive mat. And all the churches that I pioneered is still growing. In Bangar, ang pastor po noon ay yung mentor ko. Isa sa mga mentor ko, si Pastora Edna Castro Dingle. Siya ngayon ang pastor doon at pinupos niya yung pag-improvement. Then tuwag-tuwag ako kasi nag-pioneer din ako doon. Sa Parian Este,
Mayroon na rin, Parian. West, Este meron na rin po sa Parian Bawang. May church doon ng Presbyterian at ang mga miyembro pumupunta sa Kaba at may pastor, 3 naging pastor doon. So growing, purihin pong Panginoon. And I hope, let us pray, yung anak natin sa Pugo, meron na rin. Hindi natin may magpastor. Amen? Sino kayo magpapastor sa Pugo? San Carlos, pupunta tayo mamaya. Purihin pong Panginoon. Kahit punta tayo, kaya mo? Kakayanin, ayan. Kasi kailangan namin siya, interpreter. Ngayon, yung mga sasama, pumunta ulit. We hope na magpupuruso kasi gusto natin na mapag-nag-pioneer tayo. Yun po yun. Okay? Okay. Another question. Brother Roger. Hinalin tulad yon. Hinalin tulad yon. Nalimbawa, ang simpleng interpretasyon nun, the laborer is worthy for his labor. Yun lang ang simpleng interpretasyon nun. Na ang ibig sabihin, ang nagtatrabaho ay karapat-dapat sa kanyang pinagtrabahuan. Amen? Yun yun. At tinutukoy yon sa 2 Corinthians, tinutukoy yon, 2 Corinthians tinutukoy yon tungkol sa pagbibigay. Di ba? Kaya ang issue doon, itong mga Korinto kasi, they are questioning. Ang background noon, kaya tingnan yung background kung bakit sinabi yun ng Apostol Pablo, they are questioning yung pagbibigay ng mga offering at mga iba pa. They are questioning. Yun ang issue doon. They are questioning all the time. At kaya sabi ng Apostol Pablo, in defense doon, sabi niya na yun na. Yung ginamit niya na yun. Hindi ko na makakuha yung term ni Brother Cam, pero yun ang ginamit. Kaya ang laborer is worthy for his labor. Kaya nga dapat po, kung nagtatrabaho talaga, is worthy for his wages. Kaya pati ako po ay pastor, at pastor din ng mga pastor. Kasi presbyter po ako. Kaya lagi ko sinasabi sa mga pastor ko, sabi ko, just do the work, gawin ninyo ang trabaho, do God's work in God's way, in God's will, you will never run out of supply. Hindi ka pababayaan ng Diyos. Amen? Okay. Hindi naman tayo pababayaan ng Diyos. Alam naman natin ang growth ng church natin dito sa San Miguel, di ba? Hindi naman tayo pinabayaan ng Diyos. Amen? Tingnan nyo nga yung mga sarili ninyong, yung buhay ninyo, di ba? Nagutom na ba kayo? Hindi pa naman. Purihin pong Panginoon. Amen. Uy, no. Nung pasting ka, saka lang mabisinan niya, Brother Dante. Nung gagaraom. Hindi pa naman tayo kinulang. At kami rin po, hindi pa rin po kami kinulang. Purihin pong Panginoon. Amen. Amen. Kaya sabi nila, kaya ngayon nahihiya ang father ko. Nahihiya sa akin ang father ko. Kasi sabi niya noon, anong mapapala ko raw sa pagpapastor? Malalaki na, yung anak ko ang dami. Paano ko sila mapapaaral? Sabi ko, di ba? Yun lang turo ko, ang laki ng Diyos. Amen. Kung hindi niya nagamitin yung mga pinapakain ko ng spiritual, kung da kayo nga busugak, mabsug kayo no kayo na pinapakain ko ng spiritual, gusto nyong maging, alam nyo ba yung mangmangan ka magbabawas? Tawag na niyo, Brother Dante, nga sakit, nukaan ka ngagbawas. Impatyo. Wala naman. Kaya, praise the Lord. Alam niyo po, lagi ko sinasabi sa aking mga anak, nakatapos kayo because of the God's grace. At ang ginamit ng Panginoon ay ang mga kapatiran din natin. Purihin po ang Diyos. Amen? Kaya binayang father ko kasi sabi niya, di kag birok trabaho. Hindi ko nanakit hindi kag birok trabaho, nagadugit anak mo, agsasaruno.
Masalaman, basol ko pa, nagadutan ako. Basol ani po Diyos ng tagtibiyag. Amen. Amen. Ano lang yun. Diba? Hindi naman ang taong nagbibigay ng buhay. Ang Diyos, di ba, hindi naman namin plinano na ganong kadami. Ang plano ko lang kahit na isang lalaki at isang babae, okay na. Pero panganay, babae naman. Sumunod, babae. Kasi sabi ko, Lord, lalaki, nais ko ng lalaki. Nagbigay siya ng 2. Sabi ko, tama na. May bonus na 2. Wala nating magagawa. Iwan ko, kung baka may susunod pang bonus. Hindi na natin alam, di ba? Menopausal baby, matatalino daw yun. Okay. Another question. Namo ka diyang istorya. May isang bangos. May isang bangos, tipiman. Isang bangos yung ulam nila na isang pamilya. Pinakain si pastor. Pinauna si pastor. Nakumain, mauna ka na pastor. Inlakaman ni pastor, pati pagrabi, nalpas si kagudwa. Dayubing sipsiputan na wat. Siputan na piman, pastor. Sipsiputan na. Mandanagin yubingan na tanin, naibos niya saydan. Hindi baliktadin niya, pastor niya bangos ka. Naggiryagan. Inang! Binaliktad na nga. Hindi naman. Biro lang yon pero sensitive naman ng pastor doon. Alam niya naman. Ako, ang isang naranasan ko sa Banggar, ay iba namang karanasan. Kasi sa Banggar, lahat ng bahay may tao. Kasi ang trabaho nila yung ganun, Kaya, bumibisita ka doon. Taon, 11:30 na, pinag-pray ko sila. Nag-uusap kami habang nagagano sila, tapos nag-pray kami, tapos alis na ako. Pastor, dito ka na kumain. Talaga naman walang pagkain sa bahay. Wala nang pagkain sa mission house. Kaya doon ako kumain. Alam niyo ang inilagay sa pagkain namin? Yung ayaw ko. Saluyot? Paksiw na saluyot. Alam ka naman sasabihin mo pa, ayaw ko yan. Hindi. Wala. Kung anong itipasango dakot. Ayun. Ngayon, kahit na ayaw mo, nakain ka talaga. Gano'n yung mga karanasan. May mga karanasan na ganyan. Puri pong Panginoon. Pero sa pinanggaling ko, hindi first word yung church namin, yung Iluhem. Iluhem na ngayon, sa Maria Ministry dati. Talagang nagmamakaawa yung yung malunggay, agpakpakaasi tapiman, agugut labasit, may katalmanan. Tatisin si dami yung yung kardis. Yung buto ng kardis, tapos lalagyan ng maraming sabaw at malunggay. Yun lang. Yun lang talaga. Ang inuulam namin, kaya magsasawa ka. Ang umaga, bahala ka na. Ang style ng pastor namin noon, yasay niya, okay. Every morning, maghanap kayo ng bahay na pupuntahan nyo para sa morning devotion. Ay kakatok kami sa bahay. Papatuloy naman kami. Mag-morning devotion kami. After the morning devotion, may kape na. Libre ang breakfast. Kaya ngayon yung ginagawa Kaya po, sa pioneer lang naman ginagawa yon. Dito sa San Miguel, hindi naman ganon. Amen. Alangan mga bayan nyo ni Pastor Pader nga agbiro pakikaanan na. Ngam, no, kasi ti mapasama ka, kumaya, agkalong mo, jabalayo. Tuladag ni Pastora Dipunturo, nga kumaya, agkalong. Ngayon, nga mamat, tas simangpat kami tikat, praise the Lord. Hindi naman kami pinabayaan, puri pong Panginoon. Amen.
Amen. Ganon yun. Oh. Jay, kamagsingalan mo din nagpastura ka baro, damdamok sumangpo di ka, jay mo napadasak tinagnangan iti mais. Ngay giniling ko pa'y, inlutok, sa kimatang ti sardinas. Wow, nagraman gaya, mais kun sardinas. Oo. Ah? Oh, masarap pala yung mais kun sardinas. Ngam naggilgiling kami, pimasimangpot kami alas 5. Naggiling kami pa, sa kabila ng anti alas 7, tirabi. Tapos pupunta yung mga member ng bakasan, Pastor, da ka magaya man. Di kan, agsasarunon, damay nagitad ti bagasan. Ganun lang yon. Puri mong Panginoon. Maraming karanasan sa pagmiministeryo. Pero, isa lang po, it is the ministry, members and pastors ay dapat pakakainin kayo ng spiritual, ng pastor, responsibilidad niya yon, pangalagaan kayo, maganda kayo. Palumagin nyo man ni pastor. Kasla yung manok ko, pakpakan ng binigat, agitlog ba't nga binigat? Di praise the Lord, daitlog. Hanggang kami gumagatang titlog. Kaya gano'n lang yon. Kaya kung na ni pastora ko, hanggang nga pado, may maya na pado, tano tado titlog. Gano'n lang yon. Gano'n din sa member. Hindi magparami pa rin tayo kasi habang dumarami tayo, dumarami rin ang nagpupuri sa Panginoon. Amen? Gaganda rin yung trabaho. Marami pang may papanganak na iglesia. Okay, last 2 question. Tapos samantalang doon sinabi yung buhay pa, Panginoon, sabi niya, di ba, sa mga iba, yung tutupin ko, sa loob ng 3 araw, katayo ko. Kahit may tayo din na nga, di ba, ito yung pagpiniro, yung ating katawan. Ibig sabihin ngayon, papatuloy. Ngayon yung tested po ba na tayo sa yung bahay? Okay. Ganito kasi ang nangyari sa history natin, di ba? Ang Temple of Solomon was ruined. Nasira noong 70 AD. Ito yung iniyakan. Tingnan niyo yung Bible ninyo, buksan ninyo. Iniyakan ni Jesus Christ, di ba, nung pumasok siya, na iniiyakan siya ng mga babae ng Jerusalem at sinabi niya, huwag niyo akong iyakan. Ang iyakan ninyong yung mga anak. At itong templong ito masisira. It happened. Na 70 AD, nasira po ang Temple of Solomon. Hanggang ngayon, hanggang magka-diaspora o yung pagkalat na ikalat na lahat ang mga Israelita, hanggang sa muli silang pinabalik sa sarili nilang bansa noong 1948. Ngayon, nagsisibalikan na sila, yung mga nasa diaspora. Titignan natin, ang sinisimulan ngayon ay muling i-build yung Solomon's Temple. At pag yun ang tinitignan din nating sign ng second coming. Kasi pag natapos na yun, ibig sabihin, marirestore na ang temple worship, yun ang pagdating ng Panginoon. Okay, kasi during the tribulation time, may babalik yung dating ginagawa ng mga Israelita sa templo. Yung temple worship may babalik. Yun ang gagayahin din ng Antikristo. Kaya hanggang ruin pa rin ang temple. Yun ang pinag-aagawan patayo sila ng kanilang moske. Pangalam nila, yung pinagpatayo nila ay yun mismo, yung nandun yung ruin ng Temple of Solomon. Kaya nagkamali sila, outside pala sila ng wall. At naiskabit ngayon dun mismo nagpapatayo ng Temple of Solomon. Rene-restore yon. Okay, so yung templo na yon ay nasira, ilang beses nasira yon, di ba? Kasi sa Old Testament, nasira ni Artaxerxes, binalikan ni Nehemiah, pinatayo niya yung pader, tapos nag-celebrate sila dahil naibasa muli, tapos na-captive ulit sila, na-restore ulit, tapos nasira ulit. Ngayon po, talagang nire-restore na. Okay. Next po. May tanong pa? Okay. Sister Stacy, yung tanong mo nga, last Sunday, yun ang huling tanong. Okay. Hinihintay kita, hindi ka na nakita sa pwesto mo eh. Kaya,
Nagkuhan na, nagkuhan na. Pwede ninyo lang kunin yung pwesto doon. Si Sister Maricar, yan talagang pwesto ni Sister Maricar. Diyan pa. Okay. Pakibasa mo. Pakibasa daw, Romans. Okay, pakibasa. Romans 11:25. Pakibasa nyo. Yung mga nakahanap. Mga kapatid, isang hiwaga ang nais kong malaman ninyo. Huwag hindi maging mataas ang palagay ninyo sa inyong sarili. Ang pagmamatigas ng Israel ay sa isang bahagi lamang hanggang sa mabuo ang takdang bilang ng lahat ng mga hintil na lalapit sa Diyos. Okay, anong tanong mo doon, Sister Stacy? Ulitin mo. May hardening po sa part ng mga, di ba sabi po dito may hardening sa part ng mga Israelites. Until the full number of the Gentiles has come. So kailangan pa ba malaman mo na lahat ng mga Gentiles bago ulit bumalik yung Okay. Makumpleto yung kaligtasan, yung sinasabi, makumpleto yung number. Yun ang sinasabi doon na sinabi to ng Panginoon Sabi niya doon, sa Matthew noon, sabi niya, kailangang may pahayag ang ebanghelyo sa lahat. Diba? And then, the second coming will come. Di ba nabasa niyo yun? At kaya nga sinasabi nila, mayroon lang number na dapat maligtas. Pero actually, no. It must be preached to all nations. At those yung mga talagang mga tupa na tatanggap sa Panginoon ay tumanggap na. At maligtas na. Until such time, sakalang makukumplete yung kaligtasan din ng Israel. That's why ang sagot ko kay Sister Stacy ay yung nasa Hebrews chapter 11, verse 38 to 39. Lahat ng mga mananampalataya noong lumang tipan at kahit yung mga nauna na ay kailangang makumplete. Tingnan nyo, basahin nyo nga yun. Yun po yung sagot dyan. Hebrews 11, 38 to 39. Kung di ako nagkamali. Okay. Pakibasa nyo. Hindi karapat-dapat sa kanila ang daigdig. Nagpagalagala sila sa mga ilang at bubundukan. 38 to 39, okay. Nagtago sila sa mga yungib at tunga sa lupa. 39. At dahil sa kanilang pananampalataya, nag-iwan sila ng isang kasaysayang hindi makakalimutan kailanman. Ang lahat ng mga ito, bagamat may mabuting patutuo dahil sa kanilang pananampalataya, ay hindi tumanggap ng ipinangako. Sige. 40. Tuloy mo. Sapagkat may mas magandang plano ang Diyos para sa atin, upang sila'y hindi maging ganap maliban kasama tayo. Ang mga Old Testament believers, the Israelites, na talagang maliligtas ay hindi pa rin sila makukumpleto hanggat wala tayo. Hebrews chapter 11 verse 40. That's why they are those witnesses in Hebrews chapter 12 verse 1. Na gusto nila na tayo ay magtagumpay. Okay. Kaya yung kalugtong sa 12, yung mga witness doon ay mga heroes of faith, yung mga mananampalataya yun. Kaya nga po, yung mga mananampalataya, both Israelites sa mga nauna pa, kaya hinihintay nila tayo. Amen? Amen. Na makumpleto. Kasi hindi kumpleto ka nalang kaligtasan kung wala tayo. Grabe, no? Napaka-importante pala natin. Hindi. God will complete His family. Purihin pang Panginoon. Amen?
So, yun ang kasagot doon. So, kaya nga, medyo laliman natin konti. Alam nyo ba, yung binasa kanina ni Sister Arlene sa Episo, chapter, hindi ko mag-question doon 4:8 to 10, yung bumaba siya mula sa langit, pumunta siya sa ilalim ng lupa. Kita niyo yan? Diba siya kanina? Anong ginawa niya doon? Sabi na lang, pumunta siya, pinagalitan niya sa Satanas, hindi. Yung Luke chapter 16 ang sagot noon. Merong place doon sa Hades noon na yung sa Hades may place of comfort kung saan yung mga righteous ay nandun sila nakukomport. Kinuha niya yon. Okay? Kasama niya sila yung first fruit of resurrection. Kaya yung Matthew chapter 27, mababasa nyo na nung sinalita niya ang tetelestai, nabasa niyo yung, napansin niyo yun kung nagbabasa kayo ng Biblia, nung binigkas niya yung tetelestai, anong nangyari? Napunit ang kurtina. Anong sumunod na verse? Sabi niya, maraming mga salibingan. Nabasa niyo yun? Nagsibangon. Mga namatay, na matutuwid. Yun. Kaya nasaan na sila ngayon? Nasa place of comfort. Kasama ni Pastora Billy. Kasama yung mga believers na namatay. Amen? Anong nangyayari sa kanila? They are in the waiting place, in the place of comfort, comforted by God. At anong hinihintay nila? Anong hinihintay nila? Hindi ka nagbabasa ng Bible niyo. 1 Thessalonians chapter 4, verse 13 to 16. Hinihintay nila yon na sila'y muling mabubuhay mula. Nabasa niyo yung mystery doon? Sabi niya, hindi tayo lahat mamamatay, sabi doon. At hindi rin natin uunahan ng mga patay. Pagtunog ng pakakak, sabi niya doon, sa isang kisap mata. Pagtunog ng pakakap at ang trumpeta ng Diyos, sabi niya doon, babangon muna ang mga nangatulog kay Kristo. At tayo mga buhay, di ba? Mapapalitan mula sa nabubulok, sa hindi nabubulok, at makakasama natin sila sa alapaap. At doon tayo magpupuri sa Panginoon. Kaya, tinanong sa akin minsan, Pastor, nasa langit na ba ang mga namatay sa kay Kristo? Nasa place of comfort sila, awaiting for their final destiny, the life eternal in the heavenlies, in the new Jerusalem. Purihin po ang Panginoon. Amen? Amen. Okay. So, kung wala na, ang tanong, yung bang katuparan na? Hindi pa. Hindi pa. Actually, kwan pa lang yun. Gaya rin, yung may tinatawag tayo sa interpretation of prophecy, the law of double reference. Maaring parang katuparan na, pero hindi pa yon. Hindi pa yon. Parang kwan lang yon. Preview. Kung sa sine, para ma-encourage ka, nanonood kayo na dati ng sine, may thriller. May thriller, ipapakita yung halimbawa, si Vilma Santos, Nora Honor o Vilma Santos yung walang himala? Nora Honor. Ipapakita, walang himala. Yun lang ipapakita. Pero, hindi pa yon yung fulfillment. Ibig sabihin, preview.
Yun ang posibleng mangyari. Kasi bago mangyari yon, kailangan muna maalis tayo. Kasi mangkok na yun eh. Mangkok na yon. Kasi 7 selyo, 7 trompeta, 7 mangkok. Matindi na yung selyo, yung hirap doon, mas matindi yung trompeta, mas matindi yung mangkok. Kapag sa mong Revelation. Kaya lang po, hindi pa kasi nangyayari yung mga dapat mangyari. Una, nandito pa tayo. Kailangang maalis muna. Sinong maalis? Tayo. Amen? So, yung tanong mo, Pastor, katuparan ba yun? Partially. Malapit na. Yun. Okay. Yun yung tamang term. Malapit na. Pero hindi pa yun ang katuparan. Preview nga. Ngay. Halimbawa, bigyan ko kayo ng halimbawa. Noon parang imposible yung sinasabi namin nung pinag-aaralan namin ang Biblia na makikita ng lahat ng mga mata sa Antikristo. Wala pang internet ko noon, di ba? Nung pinag-aaralan doon, nung mga panahon ng mga 80s, hindi pa masyado. Paano mangyayari yan? Mangyayari doon sa doon sa Mount of Olive, sa Israel. Paano makikita ng Pilipinas? Di ba ganon? Na live. Tignan nyo yung pag-evolve ng technology natin. Di ba? So, ibig sabihin, posible na lahat. Kaya yung posibleng matuyo ang Euphrates River. Posible. Na makakatawid doon yung mga sundalo ni Gog at Magog. That is written in Ezekiel. Kaya posible yon. Lahat ng prophecy ay natupad. Purihin pong Panginoon. The knowledge of, yung knowledge ay umingkrease. Di ba may tinatawag na ngayon na yung tao pwede nang palitan ng makinarya na magtrabaho? Robot. Hindi ba mayroon pa tinatawag yung ang problema nila yung sa IT ngayon, yung AI, artificial AI, na talagang problema nila. Kaya pumunta rin sila sa Pilipinas, nag-lecture yung Indian na kan. Yun mga yun ay signs lahat na nalalapit na tayo. Nalalapit na talaga tayo. Kumbaga, nandun na tayo sa pinakadulo ng walang hanggan. Brother Mon, yung pangako mo kay Sir Remy, hanggang sa dulo ng walang hanggan. Mula sa puso hanggang sa dulo ng walang hanggan. Ikaw lamang aking mamahalin magpakailanman. Yun ang pangako ni Brother Mon kay Sister Amy nung kasal nila. Hindi ko makalimutan yun. Malapit na yun. Malapit na yung sa dulo ng walang hanggan. Lahat ng nangyayari. Alam nyo ba na kahit yung katigasan ng ulo ng mga bata natin ngayon, yung mga anak natin na matitigas ang ulo, ma'am, yung mga bata ngayon na hindi ka nasasalubungin kung ngayon dala-dala kang bag, hindi mag-good morning sa'yo, meron pa rin, pero karamihan hindi na, no? Pero alam nyo ba na bakit nangyayari yon? Huwag na tayong magtaka. Huwag ka na magtaka matigas ang ulo ng anak mo. Huwag ka na magtaka pasaway yung anak mo. Kasi prophesied yun. Kaya sabi ni Pastora, suggestion niya raw sa MC sa susunod na district fellowship. Ang topic daw, hindi yung mga synergy, hindi yung mga ablis-ablis. Ang topic daw ay honoring your parents. Kaya isasuggest ko sa board yun para... kasi ngayon, ang natutupad talaga yung prophecy. Ang nasusunod na hindi yung nanay. Anak, hindi na takot yung anak sa tatay at nanay. Yung tatay at nanay takot sa anak. Di ba? Baliktad na. Kaya, ikukan natin yon. Pero, brother, huwag kang mag-alala. Ipinakita lang na posibleng matuyo ang Euphrates. Nasabi nila hindi matutuyo. Pinakita lang. Gaya ng pagpapakita na posibleng makita mo yung nangyayari sa Israel kahit nandito ka sa Pilipinas. Posible na ngayon, di ba? Tayo ngayon, nakikita tayo sa Amerika. Kaya smile kayo dyan. Kasi nanonood sila sa Amerika, oh. Naka-live, nagpi-prayer request nga. Ako lang nakikita. Oy, ipakita nyo naman to yung mukha nila. Oh. Pakita nyo naman yun. Oh, ayan na. Oh, papakita. Oh.
Yan. Kaway-kaway kayo dyan. Mapakita naman. Yan yung sinasabi ko sa inyo eh. Okay. Meron pala yan. Di ba? Ganun na kadali. Ganun na yung sinasabi na imposible yan, sinasabi namin noon sa Biblia, ngayon, posible na. Yung pagtatatak na hindi ka na makakapasok, hindi ka makakabili, hindi ka makakabenta, pinatunayan lang nung COVID na posible. Di ba? Hindi ka makapasok sa palengke kung wala kang ID. Di ba? Hindi pa kalabas kung wala kang ID. Kung gate pass, di ba? Posible na yon. At kahit yung sasakyan mo, hindi pwede makapasok ngayon sa Inlex, Citex kung wala kang RFID. Pero may cash pa rin, di ba? Pero darating pa noon, wala na yung cash yun. Darating yon. Cashless society. Mangyayari na yon. Makukontrol na kapag cashless society. Kontrolado na. So, itong mga ito ay noong pinag-aaralan namin sa seminary, nung nag-aaral po ako, parang imposible. Imposible ito. Pero ngayon, sa pagdaan ng panahon, posible na pala. So, yun ang tanong. Okay? Okay na tayo? May tanong ka na last, brother? Okay. Okay. Sige na. Last na ito. Okay. Huwag nating pakialaman na yung tatatakan. Yung 144,000 na tatatakan sa Revelation, na yun ang kiniklaim ng mga Jehovah's Witnesses, na 144,000 lang daw ang para sa langit. Yun daw yun. At sila'y para sa lupa. Bayanan natin yun. Ano bagi na titaga, bagi na laang. Basta kanya tayo, bagi tayo tilangit. Amen. Pero yung 144,000 na yon, they have the seal of God to preach the gospel of the kingdom during the tribulation. Na hindi sila pwedeng kantihin at patayin ng mga tauhan ng Antikristo. Okay? Wala tayong pakialam doon. Kasi during the time, tayo na po ay na-rapture. Nasaan tayo? Kapiling natin ang Panginoon. We have Ephesians, okay. Ephesians chapter 1 verse 12. Nasilyuhan tayo ng silyo ng Espiritu sa ating kaligtasan. Okay, yun. At yung silyo yun yung evidence. The seal of the Holy Spirit. Paano natin alam na silyuhan tayo? Romans chapter 8. Romans chapter 8 verse 16. 12, Romans chapter 8, 10, 12, and 16. Nakalagay doon, sino mang inililid ng Espiritu ng Diyos, siya ay anak ng Diyos. Ang Espiritu ng Diyos, patutunayan niya sa iyong Espiritu that you are child of God. Yun yung ebidensya that you are sealed by the Holy Spirit of the Lord. Kasi mismo, yung Espiritu ng Diyos, patutunayan niya sa Spirit mo na ikaw ay anak ng Diyos. Kaya hindi pwedeng sabihin na, ay anak na po Diyos, kung anak na po Diyos, kung di mo makigimong, anak na po sa ajay. Kasi ang anak ng Diyos, inililid ng Spirit ng Panginoon. Okay. More of that on our sermon. Okay? So, yung mga ibang tanong, reserve. Okay. Tumayo na po tayong lahat. Tayo po yung manalangin. Tanagikabil ni Madamon, tipos sit nga tugaw. Okay. Nagpariknan nga tayo. Okay? Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, amang mapagmahal, salamat po sa kabutihan, sa katapatan mo. Salamat din po sa mga knowledge na ibinigay mo sa amin. Salamat po sa mga mensahe mo, sa iyong mga salita. Sa mga tanong namin, nakikita po namin kung gaano po kami kahalaga sa iyong banal na harapan. Na Panginoong Diyos, sa kaligtasan pa lang, himala na po ang ginawa mo sa aming mga buhay. Hinanap niyo kami. Hindi nyo tinignan ang aming pagkatao o kung sino man kami. Ngunit, hinanap nyo kami, binago nyo ang aming buhay, ginawang karapat-dapat sa iyong harapan, at higit sa lahat, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Maraming salamat po, O Diyos.
Maraming salamat po dahil kabahagi kami ng iyong kaharian. Tulungan niyo kami na magpatuloy sa paglilingkod dahil kailangan po naming magpatuloy. Kailangan po naming, Panginoong, tapusin ang sinimulan mo sa aming pananampalataya. Ikaw po ang nagpasimula at ikaw din po, Panginoong Diyos, ang hangganan ng aming pananampalataya. Kaya tulungan niyo kami na magpatuloy. In spite of many struggles in life, we will continue to serve you, Lord. Thank you very much dahil alam po namin na nalalapit na ang iyong pagdating. Gaya po ng huling tanong, Lord, kanina, na Panginoong Diyos, all the signs is happening. But Lord, pinapakita mo lang na nasa dulo na kami ng walang hanggan. Malapit na po kami, Panginoon. Yung pinakahihintay namin na makikita ka namin mukhaan ay malapit na. Kaya Panginoong Diyos, tulungan mo kami na magpakatatag sa pananampalataya. Thank you very much. We give you all the glory, the honor, and praises in Jesus' name. Amen and amen.